Hello! Maraming nagtatanong sa akin, paano nga ba ako nakarating ng Finland? Sasagutin na natin yan para malaman nyo kung paano nga ba ako nakarating ng Finland. Pilipinas to Finland. And ito pa, first time OFW ako. O diba ang galing? So ayan, panoorin mo to, tapusin mo to. Mag-subscribe ka, i-like mo to, i-share mo na rin to sa mga friends mo, and mag-comment ka na rin. So, let's go! Ako dito sa Finland dahil kay Topmic International Agency. So yan ang agency ko sa Pilipinas. At ang ka-tie up niya dito sa Finland ay Silk Kitye, or before na tinatawag na Silk Road. Year 2022, nag-apply ako sa kanila. Tapos, naghintay ako ng isang buwan bago ako naka-receive ng email nila. Ngayon, umatid na ako sa orientation. And then, nung tinanong nila kung mag-go na ba ako, and then sabi ko, go! Hindi ko bakit nag-go ako. Kasi, nung sinabi nila na libre ang Finnish language, so, why not, diba? Libre na. Ang gagawin mo na lang is mag-aral. So, kaya, kinuha ko na yung opportunity. Nga, fast forward, kinuha ko yung fast pace kasi nga, sa pag-aaral, dalawa ang pagpipilian, slow pace and fast pace. So sabi ko bahala na si Lord. So kinuha ko yung fast pace para mabilis. Fast pace kasi 1 unit per week. Ang slow pace is 1 unit per 2 weeks. So once a week ko nami-meet yung teacher ng language. So actually hindi kayo mag-meet para turuan kanya. Mag-meet kayo kasi i-assist niya kung may natutunan ka, and then pagka may mali ka, i-correct na lang niya. Ganun lang. 30 minutes lang. Napakabilis, or depende sa pagsagot mo. Wala ako nag-proceed dun sa language. Meron mo ng pre-medical. So yes, may initial medical. And then nung nakapasa naman ako, at for signing contract na kami, so dun na ako nag-final medical. So yes, 2 beses po ako nagpa-medical. Hindi ko nabanggit. Galing nga pala akong Pilipinas and first time ko lang mag-abroad. So, medyo kinakabahan, hindi pa talaga ako sanay, pero trust Lord, 100%. Pinaubaya ko na lang sa kanya lahat. Basta ko yung best ko, kung ano yung kaya ko. Fast forward. After ng language, nagkaroon kami ng exam. Para siyang IELTS. May speaking, listening, writing. So, hindi yun naging madali. Mahirap yun. Kailangan mo mag-aral eh. Sabi ko, ginawa ko naman yung part ko. So, si Lord na ang bahala sa iba. It's good talaga. Nakapasa tayo. At, syempre, na-approve yung visa natin. So, ayun. April 2023, nakarating ako dito sa Finland. At hindi ko yung na-expect na ganito pala talaga kaganda ang Finland. So, yung pagbabayad, walang placement fee, ang Topmic, ang binayaran lang namin ay yung ticket. So, sinulor namin yung ticket. And then, wala na. Yung processing na lang sa Pilipinas. Sa bahay, sila na rin ang naghanap ng bahay sa amin. Pero, eto nga lang, hindi po libre ang bahay. Pero ang maganda, may privacy kayo. So, yun ang kinaganda, hindi katulad ng iba na 6, 7, 10. Dito, 2 lang kami sa bahay, sa isang apartment. So, pwede na. Ganda pa sa agency sa Pilipinas, may ka-tie up nga dito, which is yung Silk Road. So, talaga namang may matatakbuhan ka sa oras ng kailangan mo sila, sa oras ng emergency. So, yun. So, ang nagastos ko nga pala, estimation ko, ay nasa 120,000. Yung 2 medical, mga booster na kailangan ko, vaccine. Nung pagpunta ko sa Baguio, 2 beses ako nagpunta, contract signing and exam. And then, yun na. Ticket, tsaka yung processing sa Pilipinas, sa binayaran. So, yun lang. Hindi siya sabay-sabay ginastos, o hindi ka sabay-sabay gagastos. Kaisa-isa lang. At least na-survive naman yan, diba? Kung may pangarap ka, sa Finland man, o kahit saang bansa, just keep going.
Give mo yung 100% na trust mo kay Lord. Just walk in faith and keep going. So, yun lang. Bye-bye. Thank you so much po, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Sheena in Finland here. Bye-bye.